Bayan, kaugnay pa rin po ng SONA ng ating Pangulo. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Michael Ricafort, RCBC Chief Economist. Sir, good morning po. Ay, magandang umaga po, Audrey and Diane, at sa inyo mga taga-subaybay po. Okay, sir, katanungan po, no, umangat po ng 5.4% ang GDP ng bansa nitong first quarter. Ano-ano po yung mga dahilan ng paglago ng ating ekonomiya? Well, kasi maganda po yung demographics natin, no? Kasi we're still, kahit we're still one of the fastest growing economies. Kasi had it not been for inflation, pati yung mga external risk factors, nasa mga 6 to 7% dapat yan, no? Kasi nasa demographic sweet spot po tayo, meaning to say, majority ng populasyon natin, working age na, more than 50 million Filipinos. Kaya we're one of the fastest growing economies, no? This has happened like for the past 10 years already. In fact, bago mag-pandemic, yung average growth natin, at least 6%, no, from 2012 to 2019. And yun, tingnan natin in the coming years, no, lalo na kung yung inflation lalo pang mag-slow down, no, and that would lead to, siyempre, faster, more incomes, more spending power. Siyempre, employment din po natin is still among the best in like almost 20 years. Yung unemployment rate natin, 3.9, below 4% na. That's lumalapit na yan for developed na Asian economies, no? Kaya ayun, marami pong employed na Filipinos and kasi bata yung populasyon natin. Our population is the 12th largest in the world, more than 114 million Filipinos, and bata yan. It's below, average age is below 25 years old. Kaya imagine mo, kung bata yung populasyon, dumadami yung may hanap buhay, yung working age, no? Yung pwedeng kumita, pwedeng gumastos. Kaya mabilis po yung ekonomiya natin. Siyempre, they would purchase vehicles, they would purchase mga bahay, mag-shop yan, mag-invest yan, magta-travel yan. Kaya, ayun, consumer-driven yung economy natin. 75% of our economy is consumer spending. And yung ibang metrics pa po natin. Halimbawa, yung inflation nag-slow down na to 1.4%. Ito pong yung latest nung Hunyo. At ang average sa inflation or pagtas presyo is 1.8%. Kaya yun, habang nag-slow down yung inflation, mas mabilis yung paglago ng kita ng ekonomiya. So, yun po yung nag-aambag po sa natin, no? Sa economic fundamentals natin na decent. Still one of the fastest growing pa rin po sa ASEAN at Asia, despite kasi ang challenge po ngayon yung kay Trump, yung higher tariffs, yung mga trade wars, maaaring magpabagal sa mga exports, sa world trade. Wait and see pa rin po tayo sa tariff ni Trump by August 1, no? And yung other factors, like locally, tuloy pa rin yung growth ng remittances, no? That's $40 billion per year. Ang average growth niya nearly 3%, no? Mas mabilis pa rin doon sa population growth natin na less than 1%, mga 0.9, no? Tapos yung BPO, patuloy pa rin yung BPO revenues, patuloy pa rin po yung lago niya. Paglago, that's $40 billion per year din. And yung tourism receipts natin, no, yung mga foreign tourism kinikita, nag-record na po na 13 billion last year, no? Kaya mataas yung ranking natin sa mga yung mga services, yung kinikita natin, other than yung mga dollar earnings ng Pilipinas. In fact, sa remittances, we're number 4 in the world after India, Mexico, and China, no? Pang-apat tayo pinakamalaki kasi pinakamalaking source tayo ng nurses, no? At least 25%. Biggest source po ang Pilipinas sa buong mundo, in an aging population. Ang seafarers natin, yung mga nagbabarko, no? Maritime workers, pinakamalaki rin po yung galing sa Pilipinas, supplying yung pangangailangan ng buong mundo, 20 to 25%, no? BPO, we're number 2 in the world after India. And sa call center, that's 70 to 80% ng BPO natin, we're number 1. Di tayo mauna-unahan doon, no? Kaya the biggest banks in the world, yan, nag-outsource dito, no? At patuloy pa rin po yung paglago niyan. Yung BPO, it's already employing 1.82 million Filipinos. Samantalang 2004, mga 21 years ago, nagsimula lang po yan sa 100,000 BPO workers. So ngayon, from 100,000 at 21 years ago, ngayon 1.82 million, and it's still growing, no? Yung kita niyan, yung kita ng BPO, noong 2004, it was only $1 billion per year. Last year, $38 billion. Mga 2 years back, mga
$35 billion. Ngayon, this year, $40 billion. Kaya ayun po yung mga nagdadala po ng ekonomiya natin. No? Medyo maganda yung credit ratings natin. 1 to 3 notches above the minimum investment grade. Yung dalawang Japanese credit rating agency, A-. Ayun po yung sumo total ng rating ng Pilipinas. No? Kasi yung mga foreign investors, bago sila mag-invest ng billions of pesos or dollars, ayun ang tinitignan po nila. Yung JCR ng Japan, A-. Mula pa po yan 5 years ago, June of 2000, no, kasagsagan ng pandemic. A- na po, that's 3 notches above the minimum investment grade. Pero din po yung RNI a few months ago, A-. Yung S&P na credit rating agency, mula noong November 26, positive na po yung outlook from BBB+, in 1 to 2 years time, mga around 2,000 by next year, pwede nila gawing A- din. Kung may kumpiyansa po yung foreign investors sa ating bansa para mamuhulan po dito, at para rin yung mga international creditors, ganun din, may kumpiyansa and to lend at lower interest rate and yung better terms. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Nakapalingan po natin si Sir Michael Ricafort mula sa RCBC Chief Economist.